Pagkalipas ng di mabilang ng mga taon, muli akong magbabalik para sa piyesta ng aming mahal na patron ng aming baryo na si Santa Rita de Casia. Hindi maiiwasan na ako'y masabik na muling maranasan ang kasayahan, pananampalataya at pagkakaisa na dala ng selebrasyong ito. Ngunit higit sa lahat, nais kong kilalanin at pasalamatan ang mga individual na matagal nang tapat na naglilingkod sa aming bisita o sa aming chapel. Mga haligi ng tradisyon na patuloy na nagpapaningas ng ating debosyon. Salamat sa inyong walang sawang serbisyo, dedikasyon at pagmamahal sa ating patron at komunidad. Kayo ang tunay naming inspirasyon. Ipanalangin mo kami, O Santa Rita, patronahin, samahan mo. Ako nga pala si Marjo Ligon Tolentino, mas kilala bilang DJ Anjo, kung si Anjo o Anjo. Sa paglilingkod kay Santa Rita, sa totoo lang po, napakatagal na ng paglilingkod. Buhat nung ako nasa simbahan pa, nagsimula po ako sa sakristan. Nagse-serve at yun nga, nagse-serve hanggang yung paglilingkod ko, in-upgrade ko hanggang sa kahit na widow lang, makatugtog at makapaglingkod para sa Panginoon at syempre lalo tigit kay Apo Santa Rita. Kasi maraming pagkakataon na talagang yung aming patron na si Santa Rita, yung sinasabing patron na imposible. Talagang totoo po na imposible po yung patron. Lahat po ng hilingin nyo, dasalin nyo, basta po galing sa puso at taimtim, si Santa Rita po, ibinibigay po niya. Hindi man po aagaran, pero ipadadama po niya sa inyo yung kung ano yung pagmamahal na ibibigay niya do sa dinadasal mo. Kaya ako po bilang simpleng mamamayan, yung paglilingkod ko po gano'n na lang. Kasi marami po akong hiniling at dinasal na alam kong imposible, pero ipinagkaloob po ni Santa Rita. Kaya gano'n na lang po ang pagpapasalamat ko na kung bakit na kahit sa kabila ng anumang busy ng trabaho, pilit kong pumupunta. Tulad po ngayon, meron po akong setup, pero iniwanan ko yung setup ng trabaho para lang po mapaglingkuran si Apo Santa Rita, para hindi lang po maka-absent. Dahil parang napakasakit sa kalooban ko. Pagkayari niyang ibigay lahat ng dinarasal ko, hindi ako makapaglingkod sa kanya ng isang araw. Kaya si Santa Rita po talaga, manampalataya po kayo sa kanya kahit nasaan po kayo, kahit saang lugar. At lumapit lang po kayo ng taimtim sa puso ninyo. Hindi po kayo mapapahiya. Talagang ang patron po ng imposible, si Santa Rita de Casia, walang imposible. Ibibigay po niya, hindi man lahat, pero may mangyayari at mangyayari. Doon sa kinumpos kong kanta, siyempre inspirasyon yun kung bakit ko siya nabuo. Yung kanta kay Apo Santa Rita kasi sa totoo lang, marami na rin po akong mga nagagawang jingle na mga pangkandidato. Bilang pagpapasalamat nga po kay Apo Santa Rita na ibinigay po niya sa akin yung kahit paano po yung mga simpleng, kahit sabihin po natin hindi man simple, yung mga dinarasal po namin sa kanya na talagang imposible, na ibibigay po niya. Kaya ako po yung nagkaroon ng inspirasyon para bumuo ng isang awitin para po kay Apo Santa Rita de Casia. Siyempre, masaya po ako na sa simpleng tao na tulad ko, nakabuo ako ng isang awitin para kay Apo Santa Rita. Na alam ko naman po yun, at hindi man siya nakakapagsalita kahit sa panaginip, at alam ko po yun masayang-masaya ang ating mahal na patron, Santa Rita, dahil dun sa nabuo kong kanta na yun. Kaya ako, pinagpapasalamat ko po yun dahil sa mga biyaya at mga pag-iingat, pagpapala, lalo tigit ng aking pamilya at mga mahal sa buhay. Kaya kung bakit ko po ito nagawa.
at nabuo. Yun lang po, maraming salamat po. Ayan po, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Brother Eric Kevin Martin, taga San Vicente, San Miguel, Bulacan. Una akong nag-serve bilang sakristan nung grade 4 ako. Siguro mga 1997 yun. Tapos, yung pagkahilig ko sa mga gawaing simbahan, tinuro sa akin ng lolo't lola ko kasi sila yung nagpalaki sa akin, sila yung mga aktibo sa simbahan. Kaya bata pala ako, sinasama na nila ako sa paglilingkod sa simbahan. Ganon din, yung lolo ko, marami kaming mga santo sa bahay na inaalagaan. May mga puon kaming ipinoprosesyon, meron kaming mga karong inaalagaan, tsaka sinasama sa prosesyon. Kaya hanggang sa lumalaki ako, sa akin niya itinuro yung mga pag-aalaga, yung pag-aasikaso. Hanggang sa ngayon na wala na siya, ako na yung nagtuloy. Tapos po, yung pagdidebosyon dito sa Santa Rita, yung pag-aayos ng bulaklak dito pag fiesta. Noon po kasi, si Lolo yung nagdadala ng bulaklak dito. Sa kanya bumibili si Tita Josie ng bulaklak para ilagay dito pag linggo, pag araw ng Sabado. Tapos, naalala ko nung pag-fiesta, siya din yung nag-aayos. Tapos, kasama-sama niya na akong nag-aayos ng bulaklak dito pag-fiesta. Tapos, pag inaayos yung karon ni Santa Rita. Nung araw po, ang pinoprosesyon pang Santa Rita, yung lumang Santa Rita yung pag-ari ng mga biola. Hanggang sa, yun, taon-taon, ako na yung tinatawag ni Tita Josie. Nung di na kaya ni Lolo, ako na yung taon-taon niyang tinatawag. Pag-aayos ng bulaklak po dito sa bisita. Hanggang sa ngayon, na naging parte na rin siguro ng debosyon ko kay Santa Rita yung pag-aayos. Kasi tuwing sasapit yung pesa niya, parang hinahanap-hanap ko na yung mag-aayos ng bulaklak dito. Tapos yung special sa akin para kay Santa Rita? Kahit na ako ay taga San Vicente, deboto ko ni Santa Rita. Si Santa Rita po kasi, patron siya ng imposible. Maraming mga himala sa buhay niya na imposibleng mangyari, pero nangyari sa pamamagitan niya. Ayun po, may mga dasal akong idinulog sa kanya na siguro hindi naman ganun ka-imposible, pero parang mahirap, hindi agad siguro ibibigay ng Diyos. Pero yung mga dasal na dinasal ko sa kanya, through her intercession, binibigay niya kahit imposible po. Yun po. Hello mga abe, so tapos na nga yung prosesyon. Pauwi muna ako, 10:30 yung misa. At medyo halos 2 oras din nilakad yung prosesyon. Pero sabi nga nila, sa pagkahaba-haba man ng prosesyon, sa simbahan pa rin ang tuloy. At mamaya ay magkakaroon ng misa at may konting tinatawag na programa para sa susunod na hermana. Kasi ngayong mga panahon na ngayon wala ang hermana ang piyesta ng Santa Ritang matanda, at next year meron na, so meron niyang awarding. So mamaya after ng misa, so uwi muna ako at syempre papalit ako, basang-basa ako ng pawis lahat. Bilang pagpapakilala sa mamumuno sa susunod na taon, nais po namin iharap sa ating mahal na Kura Paroko ang mamumuno bilang hermana sa taon ng 2026. Tinatawagan po namin si Engineer Elizabeth Lim at Brother Anjo Tolentino. Sila po ang magiging hermana at hermano sa susunod na taon. Na kayo po ang magiging hermana sa susunod na taon. Salamat po sa pagtanggap. Ang hermano po ngayon ay ang pumura SPGC lang po. Wala po kami hermano.
reaction mo? Congratulations, bilang isang Hermano. Vision mo. Ay, maraming salamat po. Ito po tawag dito, hindi na natin tinanggihan kasi bilang simbolo ng ating patron si Santa Rita na alang imposible. Talagang wala rin namang imposible na magagawa rin natin lahat. Bilang nahalal na napiling Pangulo. Alam kong gabay ni Santa Rita, mapipili tayo. Alright. Kaya tayo napili dahil alam natin walang imposible, mangyayari at mangyayari. Okay. Congratulations ha. Thank you po. Sige, happy fiesta. Oh, sorry. By the way, congratulations po sa pagiging Hermana. So, ano po yung pakiramdam ninyo at ano po yung inyong vision, kumbaga, sa darating na isang taon? Medyo kabado, excited kasi first time ko nahahawakin itong ganitong posisyon. So, yun. Ang vision is magkaroon ng maayos at magandang ang chapel. Tapos yung maging sana kailangan ko rin ng suporta ng mga natin, mga kababayan, kabaryo. Yun, at pinapangako ko naman na kung ano man yung ikagaganda at ikabubuti dito, ayusin namin lahat para magkaroon ng magandang sistema. Okay. Ma'am, good luck po and congratulations po and happy fiesta. Okay, thank you so much and God bless. God bless po. Thank you. Okay. Hindi, ma'am, ito, pero happy fiesta po. Happy fiesta din. Okay, so bigay na ako ng reaction. Ano ba yung masasabi nyo? Kasi sa halip na meron kayong pamunuan ng piyesta, yung bukluran, yung naging committee sa piyesta. So ano yung reaction mas na-realize or ano basta yung reaction niya? Ang reaksyon ko, maligaya kaming ginawa pamunuan na SPPC kasi sa magsimula hanggang sa katapusan nagkakaisa. Hindi kami na problema ng mga bagay dito. Binibigay lahat ni Lord hanggang sa panahon. Hanggang sa hindi namin akalain, may musiko pa, hindi namin akalain, may palabas. So, ibig sabihin, granted lahat yung dalangin namin na ibigay sa amin ang nararapat sa pamumuno namin sa piyestang ito. Kaya kami ay maligayang. Ultimong sa pagkain. Sinabi ko, ikaw isang putahe. Pero mo, dami namin naging pagkain. So, ibig sabihin, nagkakaisa ang taga Santa Ritang matanda at walang kontrabida. Yun ang pinakamasarap dito. Pag sinabi, lahat sang-ayon dahil wala kaming iniisip na hindi tama para sa aming mga proyekto. Okay, Ma'am Tessie, happy fiesta po ulit. Happy fiesta, Jason! Ito, shoutout ko lang si Ate Dalia kasi si Ate Dalia, hindi kita tatanong about fiesta. Ito lagi itong nanonood ng OPM ko afternoon drive. So, nag-meet kami uli after 9 years. Okay. Ate Dalia, thank you. Thank you din. Shoutout ka naman. Shoutout! Okay, so ito naman si Ma'am Sara. Ito, nanonood din to sa amin. Okay, so naghahanap siya ng kahanap ng apam. Apam. Available kayo dyan, pero joke lang po yun. Okay, Ma'am Sara, batiin mo na sila. Happy Fiesta. I think na-cover na ni Ma'am Tessie lahat. Happy Fiesta, mga taga Santa Ritang matanda. Happy Fiesta po. Okay. So, marami sila. So, at least na-cover na naman na ni Ma'am Tessie yung about sa bukluran. So, mga abe, ito yung handog ko sa inyo ngayong piyesta. Maraming salamat pala doon sa aking mga sponsor, sa mga kaabe, kahugot at kadir Kuya JDL. At syempre, pagkatapos ng piyesta, pagkatapos ng mga selebrasyon nito, kainan na. Hindi na mawala ang kainan sa piyesta. Makikikain na po ako. Okay, bye-bye. So mga abe, ito nga pala yung Santa Rita de Casia na imahen na aking pinagawa noong 2020. Natapos siya noong 2020 at in-start na siyang gamitin ng barangay para sa mga pang-prosesyon sa bayan at dito sa aming barangay noong 2020. At hanggang ngayon nga, siya pa rin yung ginagamit. At ito yung nais kong gawin na magpagawa dahil medyo luma na yung isa sa mga original na imahe namin. And yung dati ng papahiram ay hindi na available, no? Yung isa sa mga antique na Santa Rita de Casia na pag-aari ng pamilya Viola. So, ngayon happy ako kasi nakasama ko sa prosesyon kanina at nasaksihan ko yung pagdiriwang na presence ako sa misa at ngayon hanggang matapos. So, mga abe, marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin at sa mga tumulong po na maitaguyod ang kapistahan ng Santa Rita sa
Pukluran ng Santa Rita, Matanda at sa parokya ng San Miguel, Bulacan na sa pumuna kanilang kura paroko sa sangguniang barangay ng Santa Rita, Matanda. Yung ating pong mga kasamahan sa YouTube, si Reaction ng Meron, Taste Buds William Grace, MC Smiles. Alam niyo na po kung sino-sino po kayo. Yung iba po kasi ayaw magpakilala. So maraming salamat po sa inyo. At pagpalain po na Diyos na po sana ang gumanti sa inyo. At yun na lamang po. Best regards, Kuya JTL. Bye-bye. Ang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang ng banal na misa, kumayo tayo at sa halimbawa ni Santa Rita at luto tayong umibig at magmahal sa halimbawa ni Cristo. Salamat sa Diyos! Palakpakan natin. Ipanalangin mo kami, O Santa Rita, patronain. Samahan mo lagi kami, at sa Diyos ilapit mo kami. Pinili ka ng Panginoon